Oras po natin, 6 na minuto na makalipas sa ikasyam ng umaga. Programang walang itatago, kwentuhang walang preno, diretsahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. DZRH Executive Session. Kasama ang inyong mga sesyonista, Senator J.V. Ejercito, Secretary Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Attorney Todo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Ed Javier, Paulo Capino. DZRH Executive Session. Good morning, magandang Sabado po ng umaga mga kababayan. Bay, Marso na. Ito, sabi ni Sek sa'yo, yung pinatutugtog mo, Pebrero. Magandang umaga po sa inyo mga kababayan. Kayo po ay nakikinig sa executive session. Ako po si Ed Javier. Siyempre kasama po natin dito yung barkadang sesyonista sa pangunguna po ng ating pong kalihim ng Department of Justice, Secretary Boying Remulla, si Justice Undersecretary Dodo Dulay at si Pao Capino. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning. Marso na nga naman, parang kay bilis parang katatapos ng Pasko, Sek Diba, ito na naman, Marso na kagad, papasok na yung mahal na araw. Ilang araw na lang ba? 3 linggo? Parang 25, Lunes Santo na eh. Easter Sunday, March 31. March 31. Oo nga pala, no? Maaga ang ngayon, maaga ang Holy Week. Maaga. Bay, mga kababayan, bay, kung wala naman po kayo masyadong gagawin. Kaya mainit na panahon. Mainit na, pati ulo ng mga tao, mainit eh. Relax lang po, easy. Bay, kung wala naman po kayo importanteng gagawin, makinig na lang po kayo dito sa amin sa executive session. At kung meron man po kayong mga komentaryo, by text lang lamang po ninyo dito sa 0919-282-6485. Ulitin ko lang po kung gusto po niyo sumama sa kwentuhan dito. Mag-text lamang po kayo 0919-282-6485. Okay? Paano? Sa DZRH News, magkomento kayo at saka sa executive session DZRH sa Facebook. Meron din DZRH Television sa YouTube. Yun. Bay, ako lang natutuwa kasi pagka babaybay tayo galing dyan sa, alam niyo naman, dito sa San Fernando, sa Pampanga, pabalik dito sa Maynila. Nakakatuwa pag nadadaanan ko yung mga ginagawang pinipilote at mga construction dyan po sa North-South Commuter Railway. Yun, malaking bagay yun. Tuloy ba? Halos yung mga, Malaking bagay yun. yung mga istasyon doon sa Balagtas, diba, dyan sa Bulacan. By all the way yan hanggang Calamba. Calamba. 147 kilometers. Ganun ba? Alam mo, Sek, Ganda. north to south. Pagka minsan dyan ako nang gagaling at binyahe ko yung naiya. Para lang. Di ba siya yan? Si Yusek Cesar Chavez ang Dati. Ngayon si Undersecretary Jimmy Ino na. Pero sa pangunguna po ni Secretary Jimmy Bautista. Okay, yes. Alam mo, Sek, pag binabiyahe ko yan, wala lang San Fernando yung Clark mismo. San Fernando, mas malapit pa. Swerte ako kung nakarating ako sa naiya ng 4 na oras Diba, itong North-South Commuter Railway, pagka natapos ito, biruin mo less than 2 hours. Baka 1 hour. 1 hour 20. 1 hour 30 raw, mga ganun. Maraming tigil yun. Maraming tigil. Pero isipin ninyo yung convenienteng mga Pero ano yan, pagka tuloy-tuloy na yan, magkakaroon na ng express. Meron. Kasama dun sa plano, yung express from airport to airport yan. Ang mahalaga lang dyan, signaling system, maganda. Kasi gagawa ka ng mga diversion para makaka-overtake ka express. At yung mga maraming stops, tuloy-tuloy. Ang nakakatuwa lang, kasi nung araw, di ba matagal na natin pinapangarap yan Kasi pag pupunta tayo ng ibang bansa, halimbawa sa Japan, di ba? Pagbaba mo ng Tokyo Airport. Paglabas mo ganun sa airport, nandun na yung Narita. Paglabas mo, kahit na 100, Ganun din. 200 kilometers away, yung pupunta mong destination. Kahit sa pagdating mo sa Europe, sa Charles de Gaulle, ganun din. So yung talaga pong... Karamihan, almost all the European countries, merong extension ng airport
sa railway. Oo. Kahit yung Hong Kong di ba? Hong Kong, meron din. Hong Kong, Diba? Chimchatsuy, palabas mo. Ano lang yan, ang airport ng Hong Kong, I think it's 35 minutes away by train. At saka From from Kowloon side. At from the airport, meron kang mga stops doon sa mga major commercial areas. Diba? Chimchatsuy, diba? Doon sa Kowloon side. Kung dito maganda Subsweepo. ililink na ang north with the south. Ililink yung, isang buo yung north at south. Pero Tukalamba. Tukalamba, pero ililink yun doon sa Metro Manila subway. Ayun. Yung ganun ha? Parang parang confines of Mega Manila. Oo. And it will make, actually, one of the biggest cities in the world tayo. Mega Manila. tayo. Mega Manila. City. Nabasa ko lang naman doon sa report ni Secretary Jimmy Bautista kasi nagpunta si Senador, Secretary na pala. Asahan ako ng Senador. Ralph Recto. Di ba doon sa Metro Manila subway, in-inspection yata. According to Secretary Bautista, na ako nabibilib ako dito kay Secretary Bautista dahil napaka-low-key. Di ba? Napaka-humble. Diba? Pero Yung airport, tuloy na rin. Yun, doon ako bilib. pero nagpe-perform. Ha? Kaya sabi nila, nabasa ko doon sa report, parang 40%. Alam mo ba yung susi sa airport na nagawa under this administration? Oo. Na-recover na namin yung Philippine Village Hotel Complex. Philippine Village. So, nasa tabi ng airport. Sa Terminal 2. Na-recover na namin yan. Mabuti naman. Tumulong ang dyan, ang OGCC. OGCC. Para makuha yan. Ganun ba? Under Roger Quevedo. Because itong Philippine Village Hotel Laluman to airport property ito, no? Hindi. Ano yan? Na yung Pilipino ba yan? Na yung Pilipino yan, nilis yan ng hotel. Nilis ng hotel. Tapos sinangla yung lease. Ganun. Yung hotel na pati improvement saka yung lease, sinangla sa GSIS. Pero natapos na ang lahat. Pero siyempre, dati pa siga-siga kasi ito si Panlilio sa Burgundy. Wala silang siga-siga ngayon. At na-recover na natin, which gives the elbow room to Ramon Ang, the Ramon Ang's group, to improve the airport. Airport complex. Alam mo to, pagka ito yung nangyari dito ay ang nagawa ni Ramon ang Terminal 5 sa NAIA ngayon. Pag yung grupo niya, pag nagawa na yan, at yung General Aviation na ilipat na sa Bulacan, na kanya rin. Na sa kanya rin, ang laking pagkakaiba at tataas ng 50% ang capacity ng airport. 45 to 50% itataas yan. Kasi pati taxiway, mag-increase Wow. Mag-increase ang taxiway niya. Pagkatapos magagawa pa itong North-South Commuter Railway kasama nung subway. Dadaan dyan ang I think, wala ko may bypass na yan sa airport. Yung North-South Commuter, kung meron siyang link. Okay. Pag may link yan, lalong gaganda. Oo, biro mo, tsaka naka-integrate doon sa Metro Manila subway. Hindi na kailangan magkotse, mga tao. Pwede nang dumiretso na, gamitin na lang. Ngayon lang talaga, maraming legal problems. Kami pa rin ang in charge dyan. Sa inyo. Kami pa rin ang Mabuti nga't mahawak. nasa-settle yung mga legal problems. Especially, may kakwentuhan naman ako dyan. Ang problema lang talaga, sabi nila, yung technical side raw ng construction, madali Ang pinaka-problema Right of way. right of way. Right of way. Kasi nung may nakausap ako mga inhinyero doon, sabi nila, bigay mo sa amin yung lupa, lalagyan namin. Pero ang problema... Ano yan? Kagaya niya, nung governor ako ng Cavite, nung nagka-problema ang kalak sa right of way, kahit wala sa mandate ng Office of the Governor yan, pinakialaman ko na yan. Kasi kailangan talaga. Kasi experience ko na yan as legislator At experience ko na yan under the PMS. Tsaka sa lawyer, naalala mo, nung bago ka. Yan, so tinulungan ko yan. Ngayon, tuloy-tuloy na. Ang Calax lumalampas na ng Aguinaldo Highway. Okay. Tatawid na yan. Bababa ng Dasmariñas, General Trias. At maglulup na yan sa Cavite at sa Cavitex. Kita mo. Isang circle na yan. Yung ikot na. Kaya samantalang kung hindi ma-deliver yung right of way, yun talaga ang problema. Dito sa railway system. Ang problema lang sa right of problema ako sa right of way. Ito sinasabi lagi ng NGCP na hindi namin dinideliver yan. Sila yung hindi nagdi-deliver Yung NGCP. NGCP, yung transmission line. Transmission lines. Kasi madali naman ibigay yung right of way niyan Kaya lang sila yung nagdi-delay. Kasi gusto nila kunin yung pera. Kaswapakan talaga ginagawa nito. Ganun. Pero dito, alam mo, dun sa balikan lang natin yung trend, nakakatuwa kasi Sec Boying, ngayon nakikita mo ba
na tumatayo na yung istasyon, halos kumpleto na. Di ba noon kasi panaginip lang eh. Oo. Hindi ba, halimbawa yung North Trail. Hindi, ayaw ko naman mag-denigrate ng kahit sino. Pero nung mga 2010 to 16, Oo. para lang magkaroon ng istasyon sa EDSA, itong SM North. SM North. Oo. Tsaka yung Ayala na nag-aaway. Oo. Katagal-tagal. Inabot ng 3 taon ng desisyon. Trinoma, Di ba? Isang station lang yan. 3 taon bago naayos ang ano. Tama. Ano Di niyan. ba? Ang kwan lang kasi Hubog dito yan. mga kababayan, dapat magtulong-tulong, lalo na yung gobyerno. Halimbawa, in the case of yung mga rights of way, DPWH, di ba? At saka dito sa railway system nga, siguro DOTR, PNP, hindi ho kaya na ito ng isang ahensya. Mahalaga kasi may active dialogue. Talagang yung whole of government Oo, approach. tsaka may active dialogue talaga dapat. Kaya ang ginawa namin dito sa sa Calax, nag-active dialogue kami. Lahat involved. No, tsaka kinakausap namin kahit Solicitor General ng panahon na yun, ng governor ako, DPWH. Yeah. Tsaka mismo yung proponent mismo ng Calax, kinakausap namin, tinatanong namin yung problema, tapos ginagawa namin ng paraan. Solusyon. Pati yung mga contractors. Kagaya niyan, nung panahon na yun, may drone ng Cavite, ang DPWH, walang drone na ginagamit eh. drone. Para mag-determine ng right of way, yung alignment. Liliparan namin yan, di ba, ng drone. Kaya meron na kami ng drone noon. So, Yun na ginagamit. yung alignment na ayos namin, natulungan namin sila ayusin ang alignment kagad. Yun. Yun ang importante. Pero ang problema kasi sa infra, no? Pag nag-right of way, Yun ang problema. ang daming pribadong mga iba na dadaanan mo na kailangan mo ayusin. Oo. Pag hindi nag-cooperate yun, hindi mo makukuha yung... Halimbawa, itong mga... Ano yun eh, yung law kasi na pinasa dyan, noong Cory time. Oo. Ano ba yun? Yung Lina law pa rin? Hindi. Pinahina nila yung presidential decree ni President Marcos. Na talagang meron talagang right ang government to expropriate. Tsaka 10% deposit, tapos kagad yan. Pwede nang pasukin. Pwede na. Oo, naging ngayon? naging sobrang protectionist sa private sector. Itong naging, kasi aminin natin, ang naging gobyerno ng panahon ni Tita Cory, tsaka ni FVR, more for the private sector lang. Hindi siya talaga more for the government ang tutulungan. Eto na, umaangos. Congressman Jonathan De La Cruz, good morning. Good morning! Mabuti na pag-uusapan yan tungkol dyan sa North-South at saka yung subway. Maganda yung ginagawa ni Secretary Jimmy, pero kailangan maging masinop sila at maayos. Kasi yung mga nire-report sa kanila ng kanilang staff, hindi totoo. Nako. Pare, hindi. Like what? Itong, kausap ko yung mga contractor dito sa North-South. Hanggang ngayon, hindi sila nababayaran. Nako. Ay, ganun? Yes. Ito naman, Pero ano yan, hangover na yan naman ng dating administration. Well, part of it. Pero, Kasi maraming nag-advance dun sa past administration. hindi lang yon. Ang daming mga hindi nagagawa. Tama yung right of way. Tama yon. Dito sa for ang packages pa dito sa subways. Yung subway. Subway. Iba naman yun. Yung sinasabi nila na 40%, hindi totoo yan. Nako. Pero Pare, ang importante kay Secretary Bautista at saka kay Secretary Recto, tignan nila yung mga... Yung detalye. Kasi... on the ground. On the ground. Kasi tama. yung report sa kanila, ang ganda. Kaya pinakita nila doon na meron silang parang pinasukan na parang tunnel. Lang yun? Baka mamaya yun lang ang gawa. Hindi. Ano lang yun, yung bunganga lang. Wala pa yung dula. Wala. Hindi nga nila makuha yung depo eh. Yun Yung depo dyan sa Valenzuela, hindi nga nila makuha. Hindi Hindi pa nila nakukuha. Ayan. Pero dapat dyan, tumulong ang local government. Ito na nga. Ang tingin ko talaga dyan, lahat ng LGUs Alam mo, susi talaga should be helping, hindi dapat nakakaharang. Total. At saka, pag nakakaharang, dapat suspindihin kagad ang DILG. Tama si Sec. Dapat yung local government at the same time, ito suggestion ng mga contractor ito. Ayaw ko na lang pangalanan kasi bubugbugin sila eh. Hindi lalo silang di mababayaran. Ang suggestion nila ganito. Kasi ngayon yung right of way malaking problema. Lalo dito sa Metro Manila, yung sinasabi ni Parindodo. Kasi may mga buildings na eh. Ngayon, sabi nila, kung pwede lang, i-concentrate na merong isang grupo na walang ginawa right of way. Pero alam mo, yung pag-subway yan, nagtataka ko kasi very clear ang ating property law. The owner of the surface is not the owner of the land under. Yes. Ganun ba? Yes. Hindi, kaya yung right of way sa ilalim yan, Gobyerno lahat yan. gobyerno may-ari niya. In fact, pag nag-overbuild sila,
pailalim. Pwede sila sitahin ng gobyerno. Ayun. Walang latches yun. Walang nagkukuha nun. Walang nag-emphasize, ha? Tama si Sec, pero ang ganito ang problema. Paano ka papasok? Dadangas Hindi ka yan sa nila. ilalim nga, didrill mo nga Sec, eh. ganito. Ibabakuran mo. Private property yun. Ayusin mo yun eh. Oo. Di ba, maglalagay ka ng wall, D-wall. Oo. Paano? Drill ka sa ilalim, drill ka. Hindi, Sec, hindi yun. Bago ka makapag-drill sa ilalim, meron kang property yung papasokin. Mga equipment mo eh. Kung saan mo ilalagay. Saan mo ilalagay yun? Yung iyong mga dipo, yung Yan, iyong mga mga... ganun. Hindi, yun nga yung problema sa ating expropriation law. Yeah. Masyado ngang napahina dahil nga inuna nila itong mga private carpetbaggers na Yes, gustong yes. magkapera sa gobyerno. Yan. Walang pinagkaiba to sa pagbenta ng mga power plant, sa pagbenta ng ating mga assets of government. Para sinurrender natin sa private sector lahat ng lalo na yung... karapatan ng Si government. Sec naman eh. Lalo na yung inakuha... Hindi mo naman yung mga power companies. Nahirapan yung mga yan. mas lalo na yung... Hirap na hirap yan. Paano Sec. na yung palagi kong sinasabi rito, yung nag-acquire nung IEMOP ba yun? Turbo Brad rin yun. Oo. O, paano yun? Kaya ba ng DOJ yun? Kahit San Pedro, kahit San Pedro. Yung San Pedro. Matibag. Ang hirap nun. Kaya ba ng DOJ yun? Nakita ko nga si Congresswoman Matibag na isang araw. Kamusta na po kayo? Good morning po. Good morning, ha? Nakita kayo. Nasa Congress ako naman din. Parang in-acquire nila yun ng medyo mura-mura eh. Ha? So... Si Sec Diba? naman. We can always change that body. There's nothing immutable about that. Ngayon, Kailangan lang galawin lang talaga yan. ang suggestion nila, paring Ed, Sec, Oo. at saka paring Dodo at Pau, ang suggestion nila ganito. Mayroon isang grupo, walang ginawa kundi Yun lang. right of way. Kagaya dun dito sa area ng Pasig at saka Mandaluyong. Oo. Ang problema nila, yung payment ng taxes. ito yung Metro Manila Subway. Payment ng taxes doon, yung mga may-ari ng lupa, Tama. kaya hindi nila ma-turnover dahil ang dami pa lang Babayaran. babayaran. Oo. Hindi bayaran na ng Hindi, gobyerno. bigyan ng permission ng local government. Ano pa naman yun? Yun ang Wala namang anong problema yun. Ang kailangan lang, I-waive lang na muna ng local government. I-waive lang yun o kaya bibigyan na sila ng ng permission. Time. Pero hindi, yung tax, pwede na, iba-ibang usapan yun eh. Hindi, Yung mahalaga yung gawain ng gobyerno, national government eh. Tama yan, Sec. Ang problema lang, wala ka nagko-concentrate dyan Yan sasabihin natin kay Secretary Sec, Bautista. Isa yan. At saka yung mga team ninyo, tungkol doon sa technical, kung maaari lang, yun ang mga may mga experience naman kasi yung mga iba, sinasabi sa akin, hindi nga ho makadesisyon yung mga kausap namin eh. Sabi ng mga kontraktor. Ito naman just to be fair with the private sector, kung meron naman ho talagang tinamaan at na-expropriate, di ba? Babayaran naman kayo eh. Paano naman nung bilis-bilisan ng gobyerno yung pagbabayad? Gagawin natin dyan, magagaling na rito. Si Yusek Dulay, i-assign ko na sa DOTR yan. Mga ginagawa ng DOTR. Baka naman tapos yan. Baka lalong tumagal. Hindi kaya lalong tumagal. Tanongin mo kay Yusek Dodi. Hindi, people. Hindi, ito, meron ako suggestion sa'yo. Di ba? Para madaling ma-resolve, total na pag-uusapan yung IEMOP ba yun? Mga ganon. Yung Mga ganon. sa kay Turbo Brad. Di ba? Pag-usapan na yung... Ano sabi ng IEMOP? Yung kumuha nung WSM ba? WSM ba yun? Spot market, ano? Spot market. Spot market, yung nag-take over ng private entity. Diba? IEMOP. From one Brad to another Brad. Baka mas mabilis, di ba? Papamaliwanagan ng tao. Punta tayo naman yun, di ba? At saka walang problema yun kasi may loop na eh. May loop. Pati yung audit wala na. Hindi, tsaka may resource, Walang problema. may resource person doon eh. Independent market operator of the West End. Yan, di ba? May kompleto na. Maganda-ganda ang pagkaka-acquire niyan. Pwede Gusto natin lang natin. palitan na natin yan. Hindi, tsaka maganda ito, Sek. Alam mo kung bakit? Kompleto yung audit eh. Turbo lahat eh. Turbo. From one turbo to the other and then audited turbo rin. At saka isa lang ang resource. Nice. At saka mabilis ang tuwaran dyan. Yeah! Tusok na susok yan, tusok na susok. Isa Bakit lang, di ko agad yan? Tuhog na tuhog. isa lang ang kuwan dyan. Turbo Isa to lang turbo. ang resource person mo dyan, Sek. Kakausapin mo lang dyan si dating congressman, PBA party list representative, Jericho Nograles. Siya nag-expose yan eh. Ganun ba? Siya naglabas. Di ba na? Wala daw yung acquisition daw niyan, walang approval ng Malacanang, di ba? Pero tinuloy. Wag mo nang ang problema naman kasi dito kay Turbo Brad. Hindi kay Kong. Oh. Nasa kabilang kasi siya Brat eh.
Ano sinasabi ko sa kanya eh? Relax ka lang. Kami lang Akila yun eh. Ano ba? Pero ako, babalikan ko lang yung sinabi ni Jonathan. I mean, Wala ba bang kaso ng Alin? yung nagtuturbuhan ng Akila at saka Utopia? Wala pa. Inaantay Tingin ko natin. sekreto lang yun. Tingin ko Nangyayari, pero... Di ba, balikan ko lang. Punto ko lang sinabi ni Kong Jonathan. Alam mo, tama yung suggestion niya na kailangan talaga. Ayun ang naging problema pag nakita mo yung meeting ng interagency. Pagdating sa right of way, walang tumututok. Ang problema sa issue kasi ng compensation at right of way, nagko-cross-cut siya sa iba eh. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan talaga magbuo yan ng grupo. May issue ng legal, may issue ng technical, may issue ng compensation. Lahat yun dapat pagsama-sama. Meron pa nga issue ng resettlement. Kasama yan. Kaya nga, maganda yung ginawa nila Secretary Bautista. Diba na yung whole of government kung saan MMDA, DILG, Housing and Urban, DPWH, etc. Dapat talaga buo yan magsama. Alam mo, sa totoo lang, hindi lang naman kung Jonathan, hindi lang sa problema sa transport, yung right of way. Sa totoo lang, hindi lang. Ang dami. Sa DP, ang laking problema niyan, di ba? Problema. Kailangan talaga nga magkaroon ka ng interagency na walang gagawin nyo kundi puro right of Ang way. importante Yun lang dyan is a permanent group that will handle that interagency. Alam mo, Na right of way lang. Right of way only. Right of way Yung issue. sinasabi ni Sec, halimbawa, tungkol sa legal DOJ. O di, Nandun may DOJ may representative. Yung na permanent. Pero alam mo, bukas magpapalit ulit. Kong, mahalaga yon. Pero merong isang mas mahalaga na tingin ko nasa DOTR. Alam mo kung ano? Ano? Yung pagiging level-headed ni Secretary Bautista. Di ba na pag meron suggestion na maganda, di ba? Well, wini-welcome niya. Open siya sa ganun Hindi yung nagagalit. Hindi yung nagagalit para si Tugade. Hindi. wala naman, puro yabang naman. Ito si Secretary Bautista, napakabait. Diba? Sa sobrang bait nga niya, inaabuso siya. Ayun, wag Yan. naman. Yan Wag ang naman. problema niya. Wag naman, ha? Yan ang problema niya. Pero, Kagaya nito, yung tungkol dyan sa yung railway, kasi total railway system yan. Yung mga nasa baba nga, yun puro lang, mga loko. check, yun ho mga suggestion. mahalaga yan, maging interconnected lahat, maging loop yan. Tapos Pero maging kasi interconnected even with the MRT. Kung maganda na, kung mabuo ho yan, ay napakaganda. Napakaganda. Kagaya sinasabi ni Sec kanina, isipin mo, station lang doon sa North North to Muñoz. 3 taon. To Muñoz, yung... hindi nga 3 taon yun. Baka 3 mahigit taon. Hindi, 3 taon nung nasa Congress kami. Before that meron. Hindi, bali buong term ni Pinoy, hindi na-resolve Hindi yun. na-resolve yan. Hindi natapos. Di ba? Ito na LRT1 extension. Sa Bacoor. Bacoor. Pwede, pero umaandar na raw. Hindi, yun din. Wala rin nangyari Ano doon. niya? Nakuha rin ng... Kanino ba Puro napapunta? yabang ang nakita ko rin. Wala rin nangyari. Napapunta ba yun sa The Ayala? whole 6 years of Duterte, wala nangyari. Wala. doon. Wala. Hindi, LRT1. Hinaharang nila Villar hinaharang nila Villar. LRT1 extension is a combination. MVP at Ayala. saka Pero Ang nangyari kasi dyan, ito, sabihin ko sa inyo. Yan. Ang grupo ni Manny Villar, Cynthia Villar, gusto nilang doon padaanin sa property nila. Ba, syempre. Oo, kaya nadelay yan. Kaya Nadelay yan. Kaya naman nila yan. Ang tagal na noon. Hanggang ngayon, wala pa rin. Kaya nga, isipin mo. Kaya hindi kumikibuto. Hindi, kaya nga, isipin mo. Sek, isipin mo. Parin Dodo, Parin Ed, at saka Pau. Isipin mo, papunta ba ko rito? Isipin mo. Hindi kaya nga, wala pa rin sa Cavite. Kaya napagyayabang sa akin si Tugado no, na dadating sa Cavite. Wala. Talagang inaano ko, pinabrush aside ko kasi alam ko yabang lang eh. Dumating at umalis siya. Wala na. Wala, 6 years. Ito 6 nga, years. Ang Cavite nila papuntang Sukat. Ayun. Mayroong Sukat station eh. Isipin mo. Dapat diretso pa ko. Nagkaroon ng Sukat May station. diversion. Alam mo, naalala ko doon sa Cavite. Kung naalala ninyo, 8 taon, 8 years ago, pinag-uusapan na natin to. Di ba? Nasaan na yung binigay na kontrata na dapat ito, Wala. extension nito, Wala. natapos din sa Cavite. 8 taon na nakalipas, hanggang ngayon, wala pa rin. Yun ha. Pero ako lang ha. Kasi ano naging problema rin siyempre, very powerful si Senator Villar. Tapos very rich naman yung kanilang conglomerate. Oo. Ang laki ng lupa nila. Talagang ginawa nila ng paraan para dumaan sa kanila. Ano ang komentaryo mo doon, Pao? Ikaw, Pau. Bago tayo nag-break. Tapos dinidictate nila yung alignment. Sinusubukan nila i-dictate. Kaya hanggang ngayon wala pa sa Cavite. Ang gusto nila, eksakto doon sa kanila. Oo, sa kanila. Sa nakikita. Diba, basahin ko na lang tong comment. Sa Bulacan, dito sa Cavite. Sige, basa! Basahin ko, sabi ni Jennifer Nakada,
Andito yung crush ko si Yusek Dodo Dula. Dodi! May bati galing kay Mrs. OG ng Fairview. Sabi niya, good morning, Fave Sessionistas. Glad to see Sec Boying join again. Ingat po, Sec. We enjoy your very informative program. More power. Salamat po, Mrs. OG. Kaya tahimik din ako. May nag-message kasi na mga asawa ng seafarer. Tinatanong nila bakit daw hindi natuloy yung signing. Sabi ko pag-usapan na lang after the break. Yung signing nung Magna Carta. Mamaya, Pag-usapan natin ha. Pero bago na yan. Nung nagbabayad kami nasa Congress ako ron. Maraming problema yan. Kasi nung isang araw daw, nakaabang yung, syempre, kung ano yung matutulong dun sa, lalo na yung mga asawa daw na may kaso. Wala may tutulong yun dahil kakuluhan yung ginawa doon. Pag-usapan natin Pag-usapan natin yan. Pero sandali. Negosyo muna. Ito Ikaw muna, Kong. Vice Governor Remy Albano na Apayao. Oy! Hey, Vice. Good morning, Nagigilig Vice. ka, Good morning sa inyo ha. Negosyo Ayan. muna. Pero huwag muna kayo maingay ha. Ito, mayroong nag-text sa akin, ha? Sige. Good morning po, Sec. Oh. LRT 1 extension update. The Las Piñas Council made a resolution signed by the mayor addressed to DOTR to implement the original Las Piñas station. Gusto kasi ni Senadora ilipat sa tapat ng mall nila. Kaya delayed pa rin ang implementation. Ay, Sobrang greedy talaga. nakita mo. Teka, maanghang na. Pero ang sabi sa dulo, dapat nakikinabang na ang taga Las Piñas at Cavite. totoo lang. Ano masasabi mo ron? Ano masasabi mo Ano masasabi mo, Pao? Hindi, sana yung mga asawa ng mga seafarer na nag-message sa akin, malinawagan mamaya after the discussion. Naintindihan ka naman namin. Negosyo na muna. Dahil dyan, inaanyayahan ng PAGCOR ang mga amateur at professional photographers na sumali sa PAGCOR Photo Contest 2024 para sa tsansang manalo ng malalaking premyo. Harvest Time ang tema ng photo contest ngayong taon, kung saan isa sa mga highlights ay ang bagong drone category gamit ang drone cameras. Meron pa rin conventional category, tampok ang mga larawang kuha gamit ang digital cameras, at ang mobile category, tampok ang mga litratong kuha sa mobile devices. Ang total cash prizes para sa patimpalak ay 2.23 million pesos, 100,000 piso ang premyo bawat isa sa conventional category, habang 50,000 piso naman bawat isa. Ang 16 na mananalo sa mobile at drone categories. Ang deadline of submission ng entries ay sa July 31, 2024. Para sa kumpletong detalye, bisitahin ang PAGCOR Photography Contest 2024 subsite sa www.pagcor.ph. Oras po natin, 34 na minuto makalipas ay 9:00 ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programang Executive Session. Ako po si Ed Abiar. Kasama po natin dito Justice Secretary Boying Rimulya, Congressman Jonathan De La Cruz, Undersecretary Dodo Dulay. Siyempre po, ito po isang malapit kay Senadora Pao Capino. Siya nagbubulong sa akin ng information. Next ko lang magpasalamat sa Masbate Provincial Office, lalo na sa Tourism, Culture and Arts Office. I-recognize nila yung tito ko na mayapa, si Bangkay na anak ng Masbaten. At saka Masbate native talaga siya. Thank you, Gov. Thank you. Gov, Congressman. Thank you po sa administration. May bati lang dito, galing kay A754, DCRH, good morning, Executive Session. Pakibati po ang avid listener nyo, ang 88 years old na father ko. Si Mr. Alex ng General Trias, Cavite. Masaya ho siya at nababati ninyo. Sabi ni Lynn. Good morning po. Good morning, sir. Mga kababayan ko sa General Trias, kamusta na kayo dyan? Tatay Alex, good morning sa iyo. Sana'y... Pinabatiin natin si Congressman Bong Teves. Yes. Kaibigan ng ating programa. Sandali quiet kayo. Tsaka si Deputy Speaker JJ Suarez. Pero may babatiin ako. Quiet. Binabati ko at nag-birthday kahapon ating kaibigan, dating Congressman Arnel T. Ano ba? Na LBGMA. Arnel! Pero hindi umabot dito yung ano niya. Di ba umabot? Nakaipaw daw eh. Yung pakain niya. Nakipaw na. Congressman Arnel. Bahala doon. Binigay kay Dodo yung kaya lang hindi umabot sa akin. Napukulan tayo. Wala nang inaabot sa akin, nakaipaw na lahat inaabot. Babatiin ko na yung birthday din, kaibigan natin. Sino yan? Pansit Kabagan, wala iba, Gob Rodito, Albano. Gob Rodito. Magkasunod pa sila ni Congressman Arnel. Magkababayan pa. Matindi yan si Gob. Sino pa? Si Gob, ito, mga bumabati. Buong Belgica, nasa Palawan po ako ngayon, pero nakikinig ako sa inyo. Good morning. Good morning. Tapos, si Mayor
Nonong Palomar ng Tapas sa Capiz. Birthday na ni Mayor Strike Revilla. Ayun, Oy! happy birthday. Happy birthday. Happy At saka si birthday. Mayor Haron Umar ng Magsaysay. Ano pangalan? Ano pangalan? Si Haron. Haron. Congressman to dati. Kumar. Omar. Omar. Ng Magsaysay, Lanao del Norte. Si Omar. Basta't ako, binabati ko at kinokongratulate si Congressman Arnel T. Dahil nakakuha na naman to. Mukhang matindi na naman yung naisip para sa Regasco, ha? Hindi lang yon. Dahil nakuhang endorser ng Regasco. Coco Martin. Sino si? Direct At Batang Quiapo. Si Arnel, very dynamic. Oo. Very dynamic. At saka si Arnel, kasama natin dun sa nagrupuhan ng mga dating mga members ng Congress na gustong tumulong. Yeah, siyempre. Siya ang Arnel. At kayo naman, mga kababayan na nakikinig magmula Luzon, Visayas, ha? Kung meron naman ho kayong bibilhin na gas, LPG, para sa inyong mga kusina, para sa inyong pamilya sa pagluluto, kung meron man pong gawan lokal, proudly made ng Pinoy, yung Ito na. Regasco. Regasco. Yan. Nako, yung Regasco. Safe na Sumasabayan sa Petron tsaka sa Shell. sumasabay sa Petron. Number 3 Shell. sila Ito. actually. Shell. Third in market share. Wala na yung Shell yung Soling. Soleil. Nagagalit naman sa akin dito. Bakit lang daw si Arnel ang tinasabi ko Sino pa? na dating congressman na tumutulong? Oh, Winnie Castelo. ganon. Yun. Ayun. Carlo Kasi, Lopez. ayun. Si Congressman Carlo, mabait din yan. Jess Manalo. Mabait lalo din yan. Oh. Terry Ridon. Terry, Ayun. Huwag kang magkakamali. Oo. Kasama na rin natin sa industriya at sa broadcasting. Ayun, ha? Maayos naman pala yung mga grupo mo, Itong Terry. grupo. Mm. Sabi ko, maghanap pa kayo ng magagaling pagkagaya ninyo. Basta kayo mga kababayan, inuulit ko lang yung produkto ni Congressman Arnel. LPG, Regasco, since 1999 pa yata yan, 25 taon na yata gumagawa. Napakahina talaga. Yung mga safe na LPG. Nung kanya executive assistant, napakahina. Hindi. Hanggang ngayon. Kaya gumagaling, ha? Kaya gumagaling si Congressman Arnel. Nakita mo naman yung pagkakakuha kay Coco Martin sa yung Batang Quiapo. Nag-adjust. Pao Capino. Pao Capino. Oo. Kaya ho, Senadora Villar, talagang tama-tama ang pagkakakuha nyo kay Paolo. Hindi, basahin ko na lang yung message natin sa executive session. Okay. The Facebook page. Kasi meron itong grupo ng asawa ng mga seafarers. Siguro isa lang to, dalawa. Inaabangan kasi nila yung signing ni President Marcos nung isang araw dahil naka-advertise daw dun sa PCO page na isa yun sa pipirmahan. Yes. Pero at the end of the live broadcast daw, hindi na pirmahan. So, ang gusto niya malaman, bakit? Yung may mali daw. Magna Carta for seafarers. May mali ba daw ginawa yung Senado or Kongreso? Babalik sa BICAM. Ibabalik Kasi sa may mga BICAM. provisions yung Magna Carta na kailangan ayusin. Kasi ang lalabanan lang dyan, yung escrow lang. Ang pagkaintindi nila, veto. Sabi ko, hindi veto sa PM. So, Escrow issue dyan. Ano escrow? Yung funds na nandyan. There are 3 provisions doon na kailangan ayusin. Una, yung tungkol yung escrow, sinasabi ni SEC. Number 1 yun. Kasi Number one yun. malaking issue yan Malaking issue. Na para madaling ma-draw yung pera pag kinakailangan. Pag nagkaroon ng- nagka-problema. Pangalawa, yung kailan i-align kasi doon doon sa International Maritime Organization na mga rules and regulations kasi mayroon na There is already an International Maritime Act tungkol doon sa seafarers that will cover everybody. And then number 3, yung tungkol doon sa SCTW. STCW, Kasi yun ang problema. Ano naman yun? Yun yung tungkol doon sa Standard yun standard para sa training ng mga seafarers. Lalong-lalo na sa European Union. Isipin mo, ang nakalagay kasi doon, each and every maritime school must have his own parang training ship. Hindi pa. Standards of training, certification, and watchkeeping. Watchkeeping. Ito yung international shipping standards na sineset ng lahat ng ship owners sa buong mundo. Kailangan mag-comply ka dyan. Mag-comply ka. Para ma-accredit ka. Yes. Sa eskwela, sa lahat ng eskwela. Ngayon, nagkakagulo ang Marina at saka si Pambansang Bigote. Hindi, pero ano naman, at least yung Marina napalitan na. Ay, naayos na. Baka Si naman. Pambansang Sa Tesla. Sa CHED. Si Pambansang Bigote. Popoy. Popoy de Vera. Alam mo, malaki problema natin dyan sa STCW. Kasi ang hinihingi ng European Union, yes. Na yung ating mga seafarers, diba, seafarers dati bago natin ipasakay yan sa barko, dapat yan may training yan, may continuing training.
Oo. Ang problema nito, hindi nakaka-comply yung ating mga seafarers doon sa training na yan. Kaya sinasabi, kailangan magkaroon tayo ng mga training schools. Yun ang problema, yung parang Jonathan. Doon nag-aaway. Ang punto dito ngayon, kung walang kasi alam mo, kailangan yan, meron kang para simulator pa nga yan eh. At the very least. Pag wala yung eskwela na simulator, ang tanong, saan magte-training yung mga seafarers? Kailangan naman sa manibela ng jeep mo pa ako ninyo. Ang sinasuggest kasi dati, at usapan na nag-away lang, may cluster. May cluster of maritime schools. Doon kayo. Naka-schedule kayo. At yung merong... Pero sino magbubuo nung training Again. training equipment? Module. Kaya ba sa'yo may capability ng eskwela? Merong committee dyan. Merong committee dapat doon. Under the Marina Act, may committee. Ang chairman nga niyan is si Secretary of Transportation. Jimmy. Jimmy. At saka si Pambansa. Ayun. Bigote. Si Popoy de Vera. Chairman. Oh, chairman. Bakit ka Ang naging problema naman kasi ng Ched, yung mga tao na nasa marina, nagpapatakbo na sariling eskwela, pinapapayagan niya. Kahit may conflict. Dapat yan, alam mo ninyo, kung pwede ho munang isang tabi, yung hanap buhay na, puro hanap buhay na wala namang katuturan. mabibiyaya yung mga kababayan natin. Medyo set aside nyo muna. Yung masama doon, yung nasa regulatory body, yung kanilang eskwela, yung pa patakbuhin. Yun ang mabigat doon. Diba? Mabuti na palitan na yun. Kala mo, yan ang importante yung mga conflict eh. Diba? Pero nabalitan yun dahil sa oil spill. Hindi lang Hindi, isang dahilan yan. Kasi nung pinag-iimbestigahan namin. Di ba nag-file na kayo ng demanda? Meron na kami. Kasama siya sa demanda. Sino ang kasama? Yung pinalitan. Yung dating Marina. Fabia ba yun? Fabia. Fabia. Ayun, nag-reply si Miss Jenny, thank you daw sa paliwanag kasi parang nainis siya doon sa mga senador tulad ni Senator Raffy Tulfo. Pero sabi ko hindi naman siguro kasalanan ng mga senador at ni Senator Raffy. Bakit yan? No Monday pa yan nagtatalo. Medyo meron lang siguro pipinuhin. Tignan natin ulit ito, review natin para it is aligned with international. Pero definitely kung hindi na veto, di ba? Gusto lang nila. Hindi bibito ni Presidente yung mga ganyan. Hindi niya ibibito yan. Baka meron lang konting ipa-fine-tune. Para ho talagang mas ang mangyari kasi fine-tuning, hindi dito kasi withdraw lang. Delay lang ng konti. Delay lang. Actually, kung i-adapt nila yung House version tapos na dapat yan. Pero senators, gusto nila, they have a say kahit paano. Siyempre naman. Lalo na't magkakampanyahan eh. Lalo na yung paborito ni ang lalayo ng mga sinasabi, ang lalayo ng tanong, pero kailangan siya magsalita. Sino? Yung bata ni Pao. Sino na? Yung pinakikinggan natin kanina. Si Joel Villanueva? Hindi. Sino? Sino? Kaya alam tuloy nila yung mga pinapanood na. Hindi ba si Kwan yun? Hindi si Raffy Tulfo? Hindi, nanonood yun sa atin. Nakikinig din yun. Kaya nga, sino nga? Minsan baka si Subiri. Hindi rin. Sasalita yun. Kasi para si Senate President. Pero sinamalog ko talaga nung nano na ako naibahan ako kay Migs. Bakit? Nung sinusuporta niya legislated wage hike. Medyo Dapat bang siya magsasalita? Senate President siya eh. Wala eh. mabigat yun. Pero advocacy niya kasi yun, Sek. Hindi, ano yan? Maling advocacy yan. Alam mo. Walang ano yan. Walang paglalagyan yan talaga sa tamang pag-iisip. Nakita mo na, Senate President. Ikaw kasi. Tingnan mo. Gusto niya kasi acceptable siya sa lahat ng sector. Alam mo, pag anything for a vote ka, wag ka na naman tumakbo. Mabigat yun. Lalo na yung paborito ni Pao. Siya. Another yun. Ang lakas ng dating. Sino yan? Ha? Parang si Mama. Lahat kayo. Para si Mama Bear. Mahihina kayo. Para si Mama Bear yan. Mahihina kayo lahat. Ha? Mahihina kayo lahat. Hindi ba si Mama Bear yan? National figure ako, ha? Joel Villanueva yun. Joel Villanueva. Gusto mo, play natin yung video. Joel pala yun. Kasi bali wala daw ang district na party list. 6,000 lang naman tayo. Yung boto. Ako, kagaya ko, naging district representative ako na 5 term. Bakit naman gano'n? Ba't naman gano'n? Ang pinakamababa daw na boto na kinuha ng isang senador. 15 million.
Parang nakalimutan niya. Ilang operation yan. Ino-operate naman nila yan eh. Congressman Joel. Hindi naman lahat ng boto nakuha nila, boto talaga nila eh. Oo. Parang nakalimutan ni Parang nakalimutan ni Senator Joel. Doon siya lang galing. Galing sa party list eh. Party list na dati. Party list dati. Pero ang banad niya ngayon, kami ay nasyonal. Ganun ha? Oo. Hindi kami district lang. Pero Hindi kami district lang. Hindi Alam kami mo yan, party list kami. lang. Pero hindi ba si Brother Eddie party list din? Deputy Ibig Speaker. sabihin, sarili niyang tatay, ni-small niya. Oo. So, mas mataas siya sa tatay niya. Oo. Mas mabigat siya. Yan. Mas mabigat siya, tatay niya. Ganun. Pero mas maganda yung tumakbo si brother. Sabihin nyo lahat ngayon kasi pagdating ni Senator JB, hindi papayag yung sinasabi nyo. Malapit kayo Senator Joel yan. Siyempre, samantalayin na natin. Panatan nyo na ng banata. Habang wala siya. Habang wala si JB. Ito, binabati natin, Kuya Aya. Uy, kuya. Morning sa'yo. Aya Yupan ko, bumibisita ko sa atin dito. O, ano pa sasabihin nyo? Hanggat wala si San JV, gusto nyo. Diba? Katulad dito si Pao. Ano yung sinasabi mo sa San Juan? Alin? Uy, hindi ako yan. Hindi, pero matindi talaga yung ano dyan. Yung local talaga, iba talaga ang bakbakan dyan. Oo, iba. Iba. Pero kailangan siguro naman talagang maimbestigan dahil nakakainis nga naman yan. Isipin mo yung biyaya, yung assistance para doon sa mga mahihirap nating kababayan. Ano ba yun? Tupad ba yun? Tupad. Oh, kung totoo yung sinasabi. Kung totoo ha, Oo, may biruin mo mali talaga. 7.5 yata yun. Oo. Ang nakukuha ay 1,000 Hindi lang. kasi ano yung pondo sa magkapatid eh. Oo. Kapatid niya yung congresswoman eh. Nga ng tagig. Hindi, yung San Juan. Dalawa yan, Dalawa. Dalawa. Kapatid yan eh. Oo. Dalawa anak ni Ronnie yan, isang tagig, isang San Juan. Yes. Tapos isang mayor pa. Yung nasa San Juan, syempre, sila magkapatid na nag-uusap tungkol sa implementation ng tupad. Yes. Ngayon, kadalasan yan, iniiwan na ng congresswoman yan. Sa mayor. Sa mayor. Siyempre. Kasi magkakampi sila eh. Oo. Ngayon, marami matalino sa paligid ng mayor. Yeah. Ako. Ang mayor naman, hindi na nag-aaral. Oo. Yun ang Pinapabayaan mangyayari. na lang. Hindi na, pinabayaan na lang. Ayun ang mabigat. Either ano yan eh. Either at the worst, it's negligence. At the worst. Oh. Hindi pala, at the least. At the least, negligence. At worst, Willful act talaga. Na mawala yung mga yan. No? Merong record na willful. yun. Meron ba? Meron Yan ba? ang problema. Meron. Yung Yun ang 7,005 naging 1,000 lang. Yun ang problema. Di ba nakikinig palagi sa atin si Ombudsman Sam? Oo. Uncle Sam! Uncle Sam! Uncle Sam! Sige na po. Baka Bigyan naman. Tuluyan nyo na to. Totoo ha. Pero grabe yung revelation ni Sen JV. Although matagal na niyang kinukwento dito, pero ngayon lang napangalaman. Pero sa alam mo, naintindihan ko si Sen JV doon sa sinasabi niya nung isang araw. Sabi as much as possible nga, ayaw na daw sana niyang magkomentaryo sapagkat ang naiipit yung mga lokal na tao. Di ba kasi ginagantihan daw nung kung sino man. 'Di ba? Pero siguro hindi na talaga matiis ni Sen JV at marami na rin nagrereklamo dahil talagang alam original siya. na tiga San Juan to. Oo. Di ba? At saka syempre, meron pa mga ano yan eh. Followers. Meron pa nga bubut pa yan. Sa loob mismo ng City Hall. Bay, biruin mo, naririnig ko si Sen JV, yun daw mga naglingkod dyan sa City Hall ng 30 years. 30 taon. Yes, wala. Bay, magre-retire na, karapat-dapat naman sila doon sa kanilang retirement benefits. Ino-hold down itong si Mayor Francis Zamora. Kung totoo Mayor, huwag naman ganyan. Huwag ganon. Kung naglabang kayo, nagsilbi rin naman itong mga ito sa nagsilbi rin inyo. naman yun At saka at one point in time, magkakasama naman kayo. Oo naman. Kung hindi ba kay President Erap, mananalo ba naman si Congressman Ronnie Zamora? Hindi ba? Tama. Tama naman yun. Relax lang. At saka tapos na naman sila Sen JV dyan sa lokal. Sila naman na nagsasabi, ayaw na nilang bumalik sa lokal. Dito na lang sila sa national. Saka kung ikaw, gusto mo... Kaya ang lesson talaga dyan, huwag magsusulog ng tulay. Oo. At saka, ikaw naman nangangarap na senador. Baka magkatulungan kayo balang araw. Balang araw. Ganun lang naman. Pero yung mga tao, huwag niyong ipitin. Oo. Diba? Konti na lang ngayon ipitin mo. Basta paalala ko lang, sekretarya, yung IEMOP, tingnan nyo naman yung pag-aralan niya. Paano man masilip ninyo Nasasabihin ko ang nag-research talaga niya si Dodo. Siya nagsuplong sa atin ng information sa Parandi. At saka kung kailangan nyo ng resource person,
Si Congressman Jericho Nograles. Siya nakakaalam. Yun. Punot dulo. Kaya kaibigan ko yan. Very close ako dyan. Eh naman pala eh. Si Coco Nograles. Batiin lang natin ha. Si Boss. Binabati ko rin. Si Congressman Nograles. Uy, Congressman. Si Carlo. Saka si Carlo. Carlo. GSC Chair. Chairman. Tsaka yung musundo ng kapatid, si Migs. Congresswoman Migs. Pau. Ha? Congresswoman Mix daw sa TikTok. Sa Sa TikTok. Mix Nograles? Yun, sikat yun. Yung. Trending yun. Bati lang tayo, ha? Sigat, tapos ano pa? Siyempre, hindi naman natin makakaila attractive siya. Yun. Bati lang tayo, birthday. Parang yung holding your punches, ito yung sinasabi mo sa amin dati. Iba yung sinasabi mo. Parang iba yung sinasabi mo sa amin. hindi. Hindi lang yun ang sinasabi mo. Attractive lang ba? Hindi lang. Sige, Yusek. Iba sinabi mo dati. Bati lang natin ating suki, si Kagawad Boss Halyurina ng Sadolisa, Ilocos Sur. Oy. Birthday niya ngayon. Birthday niya. Boss, happy birthday sa'yo, Happy Kagawad. birthday, Boss Kagawad, Boss Halyurina. Naimbagabigat. Oo, naimbagabigat. Yung tinopig dyan, dali mo na din. Tinupig. Tsaka Okay, yan Gusto ko yun. Yan. Kailangan mo nang mag-ano. Oh, ha? Paano? Wala mo na. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo na. Alam mo Ano na. yung sinasabi mo tungkol kay Kong Migs? Ano? Ayun kanina. No? Hindi, magaling sa mga trending yun. Ano siya, isa yung babaeng version ni, yung si Bataan, si Attorney Tony Roman. Pagdating sa TikTok lawyer. Uy, ang mabait Galing din yan, yan. ha? Si Attorney Tony Roman, ha? Pero, Relax Tony, muna. habang binabasa namin ito, relax muna kayo dyan, ha? Isa na namang malaking pabingo ang hatid ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mas pinasayang bingo, Big Time Millionario, Link Bingo Game sa March 17 sa LE Pavilion, Metropolitan Park sa Pasay City. Hanggang 2 bilyong piso ang premyong nakataya sa Game 10 habang 1 million pesos naman ang premyo bawat isa sa unang 9 na laro ng pabingo. Maaring maglaro ang mga kalahok sa mismong host site sa Pasay o sa mga sangay ng Casino Filipino sa Angeles, Bacolod, Cebu, Grand Regal, Ilocos Norte, Iloilo, Mactan, Mandaue, Olongapo, Tagaytay, Tagum at Talisay. Sa bawat ticket na nagkakalaga ng 3,000 piso, 4 na cards bawat laro ang makukuha ng mga kalahok para sa 10 laro. Ang mas pinasayang Bingo Big Time Milyonaryo ay karugtong ng matagumpay na Paskong Big Time Bingo Milyonaryo noong Disyembre kung saan 7 mapapalad na manlalaro ang naging instant na milyonaryo. May break lamang po tayo. Oras po natin, 59 na minuto na makalipas ay ika-9 ng umaga. Good morning! Balik po tayo sa programa Executive Session. Ako po si Ed Javier. Kasama po natin dito, Justice Undersecretary Dodo Dulay, Congressman Jonathan De La Cruz, Justice Secretary Boying Remulla, at si Pao Capino. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning. Galing kay Ronnie ng Ross City Capiz. Sabi niya, good morning mga idol. Solid po sa programa nyo. Gandang topic, palagi ang tawanan. Galing naman kay suki natin si Josa. Sabi niya, Sambabon City! Executive Poging guys, present po. Welcome back, Sir Boy Remulla. Miss ko na si Amba, Teddy Boy Locsin. Oh. Yun, Ando, namimiss na rin namin siya. Ito pa, galing na naman kay Kawayan City, Isabela. Good morning mga sir. Kinapupulutan natin ng mga bagay-bagay na may punto ang at aral. Edwin Villanueva at hindi Joel Villanueva ng Kawayan City. Morning! Iba ka, Edwin. Hindi ikaw yung Joel. Oh. Hindi ikaw yun. Paano yung mga pinag-uusapan natin last week, tuloy ba yan? Yung review ni Undersecretary Elaine Masukat ng PMS? Yes. Yung lahat ng appointees? Appointments Tuloy. before February 3. Ayun. February 1, 2023. 2020. Baka naman What date na yun? What's that date? Ano kasi yun I think that sa GOCC specifically, every year kasi ang palitan yan 1 year ka lang Yusek Elaine, baka naman yung binabanggit namin dito, yung sa field guarantee. Diba? Yung Alberto Pascual. May matagal na raw nandyan yung paikot-ikot, tsaka talagang bata daw ng dating administrasyon yan. Diba? Hindi. Ganun ba? Oo. Ano pangalan? Alberto Pascual. Ito yung kapatid ni Secretary Fred Pascual ng DTI. Okay yun. Alam gusto mong nangyari doon? Tignan lang nila. Tanggalin na, sabi Hindi mo. naman. Titignan lang. Hindi, sabi mo kanina, tanggalin na nung wala pang camera. Sabi mo kanina, nagkikwentuhan tayo, dapat tanggalin na yun. Kung may conflict. Yeah. Kung may conflict. Sabi mo nga may conflict nga, di ba nag-uusap tayo? Review. Pinare-review. Kala mo. Pangalan? Alberto Pascual. Hindi, maraming ganon na kailangan. Di ba yun lang titignan nila? Hindi natin kilala yun at wala tayong interest dyan. Di ba? Pero baka tignan lang. Napakatagal na yan dyan. One of the more important na agency na kailangan tingnan doon, yung CIIF. CIIF. Yung Coconut Industry Investment Fund. Oh. Ano na yan? Hinog na.
from 100 billion, etc. Oh? Mukhang nawawala na lahat. Naku naman. billion? Umiikot na, umiikot. Sino ba nandyan sa CII? Hindi, kaya nga tignan dapat. Yan ang isang tignan yan. Kasi pati yung mga oil mills, Kasama din yun. ang titindi ng mga oil mills na yan dati. Southern Oil Mills. Southern Oil Mills, Legazpi Oil. Sino Legazpi nandyan? Oil. Di ba DA Secretary Chairman dapat niya? Hindi. PCGG yan. PCGG originally yan, tapos ngayon na-workout, nagkaroon ng Coconut Industry Development Act. Doon sa Coconut Industry Development Act, nagkahalo-halo na. Baka minalasado na yung batas. Malasado na. Kasama ba, hawak ba ng UC? Kaya critical lang Committee on Agriculture ng Senate. Oh, Very importante critical yun. yun. Sino ba ang nasa... Si Mark. Congressman Mark Emberga. Hindi, sa House, sa Senate. Senado. Sa Senate? Oo. Hindi ko alam yan. Cynthia Villar. Tanungin mo si Pao. Parang ayaw mo banggitin Hindi, sabi ni Remy Albano, yung Vice Governor ng Apayao, napakagaling daw. Ang ginagawa tungkol ni Presidente tungkol sa irrigation, El Nino Ano to? Ito ang Presidente ng National Irrigators Association, si Vice Governor. Remy, Bumabati rin sa atin. Pero ano ang style ng Presidente? Yung malamig siya, hindi siya nagagalit. Oo, sabi lang Basta ayaw niya kung pwedeng iwas na lang sa confrontation. Tama naman. Alam mo, very effective kasi walang daw assign na oras. Yes. Oo. He does not waste time. And he's never late for appointments. He's never late. Kasi kung magbabangayan at papatulan lahat po ni Presidente, wala yan. walang mangyayari Walang po sa mangyayari atin. Diba? Batiin lang natin si Judge Jimmy Santiago. Judge! Tagal ka na namin hindi nakakasama. Tagal natin nakasama si Pasyalan mo na Si Judge? Hindi, nandiyan pa. Nandiyan. Retired na, alam ko. Retired? Si Judge. Malapit na. Judge, good morning Retired na. Batiin ko rin to. Suking natin to si Miss Lea Davilla. Pakigreet po ang family Davilla ng May Kawayan. Ay, magandang umaga sa inyo, pamilya. Isang dekada na ata nakikinig sa atin. At saka siyempre, batiin natin si Gobernadora Angging Naku, ito. ng Lanao del Norte at saka si Congressman Bobby Dimaporo, dalawang congressman na Dimaporo, at saka si Mayor Clarix Uy ng Cagayan de Oro City. Ayun. Ito, meron din bumabate. Sec Boying. Di ba, kababayan mo yata ito. DTI Assistant Secretary Dominic Tolentino. Kaya ko yan. Bay, good morning sa iyo, Asek, ha? Si Dominic. Mabuti pa to si Asek, mas magaling kaysa doon sa boss niya. At least Dominic! ba si Doc? Si Doc ba yan? Doc, Si Doc yan, si Doc yan, si Doc. Tiga Tagaytay. Buti naman, Assistant Secretary. Bibigyan mo yan. Dati bang nagbukal ito? Parehong birthday namin yan. Assistant Secretary Dominic? Si Doc. Si Doc Dominic. Hindi siya nagbukal. Hindi siya Hindi. nagbukal. Hindi. Ito at least nagre-reach out. Sana maturuan din Kaibigan natin yan. yung Kaibigan boss natin. niya, si Secretary Kabirthday ko Pascual. nga, sabi ko sa'yo. Kabirthday ko. Yun. Ito, si Joey Laceda ng Zambales. Doc Joey. Kaya nakalaban ko pala sa ano yan. Saan? Sa district. Lumaban rin ng congressman yan. Ito Dati si Doc. Si Dominic. Si Dominic. Ano? Pero okay lang, walang problema. Walang problema. Nung malaki pa yung distrito. Ano ang sinapit ni Assistant Asek, Secretary? siya na yan. Asek Dominic. Asek siya. Ano ang sinapit? Asa ako tuloy-tuloy yung term ko sa Congress. Medyo malungkot ang sinapit ni Asek. Hindi naman Pero bait ito. You can't blame all of them. Oo naman. Assistant Secretary Dominic Si Doc yan, si Doc. Tolentino. At least ito nagre-reach out. Sana yung pagproteksyon nito doon sa mga consumers, ganun ang gawin ni Siya na ba ngayon sa Pascual. consumers? Hindi ko alam masyado kung ano ang posisyon Dapat niya. siya ang gawin sa Siya na lang, Maayos siya, at maayos least yan si sensitive, Doc. di ba? At least si Secretary Pascual, merong perception na gumagalaw. Kesa ngayon, wala. Pasalamat din ako dito sa ating viewer na si Miss Charlene Lopez Enriquez. Good morning sa inyo. Diyan laging pinapanood ko. Lagi sa inyong programa kapag nadadala ako sa tawanan. Charlene, thank you so much. Nakita naman nun yun si Thank you Secretary po. Boying. Marami hong nag-aabang dito kay Sec. Ayan kita niyo. Live na live At saka nagagalit. Nagagalit. Kala nila pumino na. Negative. Lalong tumindi. Kala nyo kakalma? Kala nyo bumait na Matagal na naman ako mabait. Mas mabait ka ngayon. Mas mabait ka ngayon. Kasi mas masarap ang tulog. Governor Dodo Mandanas, good morning. Good morning, Gob. At saka si Morning. ito, Secretary Dong Mendoza.
Secretary. Si Mark. Hindi, may nagtanong sa akin eh. Sa Batangas. Ano siya? daw. PLO. Legislative Liaison Officer. Pero, sabi sa akin, sino daw ba ang talagang lalaban dyan sa Batangas? Marami sila eh. MR ba? Marami. Marami sila. Meron pa yung isang mayor na pumuposisyon na... Yun na nga si MR. MR. Si MR. At Saka saka itong Mark Lebiste. Itong artista, di ba? Artista. Yung ano ni Tony Loizaga, itong si Murada. Yung konsihal. Provincial board o konsihal? Konsihal ng Lipa. Konsihal ng Lipa. Pumupustura din governor. pumupusturan. Pwede rin yun eh. Pwede rin yun. May timbre naman niya. Maganda tindig doon. Magandang tindig. Batiin natin si Tito Sen, nakikinig daw siya. Tito Sen! Tito Sen! Tito Sen. Pero basta Batangas, lamang artista. Ganun pa. Lamang artista. Tito Sen, inaabangan na namin yung pagbabalik mo dahil sigurado naman na come 2025. Pinag-uusapan na lang dito kung number 1 o number 2. Ang dark horse dyan sa Batangas, according to him, is dating mayor ng Lipa, Maynard. Sabili. According to him. According to dark horse. Yun din ang sinabi niya noon eh. Dito sa Lipa eh. Nanalo siya. Isipin mo, tinalo niya si Oka. Oka Gosas, parang matindi. Mabigat din yun. Alam mo yung politika, hindi mo mapipredict yan. Hindi. mo mapipredict yan. Isipin mo yun. Tsaka ang tao may sawa. At saka yun, nag-treater. May sawa at may suya. Ang hindi ko lang maintindihan yan, di ba parang akala ko ibibigay ni Governor Dodo Mandanas kay Kong Abu eh. Hindi. Di Hindi ba? nga transferable. Tsaka natalo sila, di ba? Natalo sila. Natalo yung asawa niya. Di ba? Natalo. Kay Mayor, ngayon Kay Jinky Luistro. Yes, Luistro. Congressman. Bigat ano? Bigat. Pero yun, mabigat ang bakbakan sa distritong yan. Tama. Hindi titigil yan. Sino yung mayor na na-raid nun? Sino yung na-raid? Naku! Yung sa Mabini. Mabini? Hindi, ni-raid yung bahay. Ni-raid yung bahay. Hindi, Mabini. Yun ang bayan ni Luistro. Asawa niya, mayor doon. Yung magkapatid. Ibang bayan. Magkapatid. Barangay chairman yung kapatid, naulihan ng mga gamit yata. Diba? Hindi, mabigat yan. Ang sabi ko nga kay ES, medyo merong siyang mga kilala, meron kami mga kilala dyan. Walang ginagawa kundi magplanta ng granada. Tama. Yun lang ang trabaho. Yun ang trabaho. Ang bigat. Kaya lang, hindi na naniniwala yung mga judge. Ayun. Sanay yung mga judge. Parang alam na nila kung sino yung mahilig dyan. Ayun. Nako. Good morning din kay Jojo Recto. Pinsan ba? Nandiyan ngayon. Nandiyan ka ngayon sa DOF, ha? Nasa DOF ba? Nasa DOF. At saka si Senior Undersecretary Rolly Tungpalan. Si Rory, magaling yan. Dati na naman yun eh. Dati na. Neta yun, di ba? Neta. Nasa, kasama na ngayon ano? Nasa team. Sa team ni Ralph. At saka si Yusek Charlie Mendoza. Ayun. Tingnan ninyo. Si Rolly ang kilala ko dyan. Si Rolly. Tingnan nyo, baka isa sa inyo gusto lumipat doon sa Phil Guarantee. Para mapalitan nyo isang nandun. Ano bang papel ng Phil Guarantee? Alam ko di guarantee ng utang eh. Pero up to what extent, ano ang kanyang reach? Alam ko di ba dati yan ang PhilExim? Oo. Di ba ng araw yan yung Pero PhilExim? how significant are they? Dati, Sa ating economic development. it was very government corporation yan. it was very significant during the time na nag-aayos tayo ng mga overseas contractors. Sila tumulong. Ngayon, ano ngayon ang tinutulungan nila? Dapat Wala mo tayong overseas contractors. Maliit na ngayon. Alam ko yun, Puro local na. yan, kaya ginawang Phil Guarantee from PhilExim eh. Yes. Ano ngayon ang kanilang mandate? Yung mga supposed to be mga key projects malalaki. Kagaya nung dun sa Sariaya. Huwag mo babanggitin yung Sariaya, papalag yung katabi mo. Papalag yung katabi mo. Bakit? Sariaya. Yung project, malaki yun. Malaki yun. Anong project yun? Ginaranti yun. Ha? Ginaranti yun. Yung katabi mo, tanong mo. Anong project yun? Mamaya. Yung project yun yung sasabihin ko na sa inyo, oil depot? project. Sa Sariaya? Sariaya. Magbe-break lamang po tayo bago po natin Nation. tumayo itong nasa kanan ni Congressman Jonad. Oras po natin, 15 minuto na makalipas. 10:10 ng umaga. Kanino kay Arnel? Good morning. Balik po tayo sa programang Executive Session. Pero bago po ang lahat, meron lang po tayong babalita rito. Tiniyak ni PCSO General Manager Mel Robles ang integridad ng mga lotto draw ng ahensya sa gitna ng anumang aberya. Ginawa ni Robles ang pahayag matapos pumalya ang makinang pambobola sa 3-digit lotto noong February 27. Nilinaw ni Robles na minor glitch na mga aberya at may nakahandang protocol ang PCSO sa mga ganitong pangyayari alinsunod sa prosesong aprobado ng independent group na International Standard Organization. Sa live
stream ng PCSO, inanunsyo na sana ang panalong kombinasyon sa pang alas 2 na hapon na edisyon ng 3D Lotto Draw noong February 27 nang bumitaw sa makina at bumagsak ang napiling bola, dahilan para matigil ang live draw at kinailangan palitan ang draw machine sa harap ng live judges. Ayon sa PCSO, sa nakalipas ng 25 taon, ikalawang beses pa lang ang nangyari ang ganitong aberya. Ang 3D Lotto ay may top prize na 4,500 pesos sa kada winning ticket. Yun. Bye. Oo. Hindi ako. PCSO. Yun. Hindi kasi may Lotto outlet tayo. Walang ibig sabihin yung sinabi mo. Naintindihan mo ba yun, Sek? Sa PCSO, yun. Yun. Yun na yun. Anong bayan daw ba yung ambulansya mo? Anong bayan ba yan? Di ba yung... Panglao Bohol. Panglao Bohol. Yan. Bosbong. Panglao Bohol. Bosbong. Panglao Bohol. Alam mo, yun. pinipigilan ko lang itong mga to. Pero... Sa totoo lang. Sinabi niya may parating. Meron na mga bagong batch. May bagong batch. May bagong batch. Bosbong. Kaya nakalinya ka na doon. Pakiusap lang. Kasi no, isang taon ko pa narinig yung sagot nyo na yan eh. Baka naman pwedeng medyo... Wow. Ha? Natabunan lang daw. Basta siya na bahala. Hindi nakalimutan. Kasi kung hindi ibibigay si Boss Bong, dito na ako kay Boss Boying hihingi. Wow. Ambulansya. Pwede. Baka ipadala nito, BJMP. O Bucor. Bucor na lang. Hindi, pinag-uusapan niya sa... Napag-usapan yung Bucor, napakaganda sinasabi ni Director General Katapang na ayon sa kanya ay galing kay SEC. Yung tungkol dun sa paggagamit ng mga penal colony for agricultural production. Tama naman. Ito yan. Land grants, lahat ng land grants dapat gamitin. Ako naman sampalataya ako doon sa sinabi ni Sec Boying, yung direktiba niya, na yung mga matatanda ba? Matatandang may sakit na, yung di ba kakaunti na natitira sa buhay, kung pwede namang palayain na pwede ba yun, Sec? Basta proseso. We will compute the numbers, the proper numbers. Sa karpeta? Sa karpeta. Kung Tsaka presumption natin talaga is always on the side of liberality. Humanitarian. Liberality. Liberality. Kung matatandaan na naman. Wag lang yung hinos na talagang binabantayan natin. Matindi. Ang hinos kasi sa matatanda, yung rape, child molestation. Yan ang minsan nakukulong sila, matanda na sila, mga 75 to 80. Bago makulong. Pero ito yung mga super lolo na talagang malikot. Yan ang binabantayan natin. Mahilig pa. Baka hindi pa rin magtanda eh. Baka paglabas, ito na naman ang gagawin. Kapag naman ang ganyan ang ginawa nyo, dapat talagang doon na kayo sa dulo. Pero maraming ganon. Yung nilalabanan ng kaso, bago sila makonvict, late ng age nila, pero kailangan parusahan mo talaga kasi child molestation eh. Tama naman. Kong! Ito naman yung galing kay Jeff, yung sinasabi niya, Sek, baka daw tignan ninyo yung tungkol dun sa original fake, yung VIR. Ano yun? Ito yung tao na naging siya whistleblower eh. May mga resibo? Oo. Bakit? Kasi ang Hindi ba absuelto yun? Yung problema. Hindi pa tapos yun. Hindi pa tapos yun. Merong para... Walang double jeopardy yan. Pa-file pa namin ulit yan. Kasi but initially, na-dismiss yung kaso. Na-dismiss lang yan. Pero sinabi ko nga sa mga prosecutor, ang trabaho natin dito, we are lawyers for the country. You are not judges. Kaya hindi kayo pwede mag-dismiss. You have to pursue the case. File pa rin. Build up the case. Now you have to build it up and make sure that when you file it, it's winnable already. Hindi yung judge kayo. Sa kanila pa lang. Wala kang discretion. Tsaka you have no discretion. Tama naman. Ang trabaho mo, evaluate and strengthen the evidence. So talagang build up the case. Ang default Case build up. Ang default is for filing. Yes. Tama naman. Kaya mo nang yung judge ang mag-trial ng merits, di ba? Tama naman. Kasi maraming wrong impression na ang fiscal parang judge. Hindi po yan. Wala akong discretion yan. Ang fiscal is for the Republic. For the Republic yan eh. Para yung taong bayan, the people, will rely on the fiscals to prosecute their cases pag sila'y nahalay, pag sila'y naape, pag sila'y naging victim ng crime. Sila ang takbuhan. Ang fiscal dapat ang gumagawa dyan. Doon pa lang iyari. Kaya ang gusto natin mangyari talaga, the fiscals become the more respected people in the community. Tama naman. Voices of wisdom. Di ba? Nakita mo naman si Sek, ha? Nakita mo? Ha? Lahat ng mga nag-iisip. Talagang he is back! Lahat ng mga nag-iisip tungkol kay Sek.
na humina ang boses. Akala nyo. Yan, hindi pa umiinom ng kape yan. Hindi pa kami kumakain. Bitin pa yung kape, bitin pa. Pag mamaya kumain na kami, lalong lalakas ang boses nito. Pero ito ba pa? Ito may mga nagko-comment kasi ba't daw hindi ko mga binabasa comment nila. Kung may sasabihin na lang kayo, sabihin nyo na lang harap-harapan kung talagang matapang kayo. Punta kayo dito. Matapang kayo, di ba? Matapang kayo, sabihin nyo harap-harapan. Hindi kayo nakikita. Pakita kayo. Pwede naman kayo magpakita. Diba? Pag-alis namin, nandito si Pao, iwan namin sa inyo. Bahala na siya. Ito lang, bati lang. Si Lieutenant Edison Granada, retired ng Lipa City. Magandang umaga sa mga magagaling na taga-executive session. Good morning, Lieutenant Edison. Good morning. Good morning. Pao, ito ba? Pwede na natin banggitin to. Ano yan? Ito yung Starbucks. Bumalik na. Pwede na. Pwede na. Galit ka dati dito. Hindi na. Yun. Okay na yan. Nag-sorry naman sila at bumabawi. Yun. Tsaka marami rin naman silang ini-employ. So, yun naman yung iniisip ko din. Good morning kay General Roy Galido ng Philippine Army. Morning. At saka kay General Dong Palafox. Ayan. Saka si General Anton Abrina. Uy, magandang Of course, si General Acorda ng Philippine National Police. Tama. So, bago tayo magtapos, meron pa tayo isang balita rito. May buena manong milyonaryo ngayong Marso. Solong na panalunan ang mahigit 175 million pesos na jackpot prize sa Ultra Lotto 658 ng Philippine Charity Sweepstakes Office kagabi, March 1. Nahulaan ng bagong milyonaryo ang lucky numbers na 04, 07, 57, 05, 54, 47. Nitoong February 29, isang maswerteng mananaya rin mula sa West Kramis, San Juan City ang nakakuha naman ng jackpot prize na mahigit 15 million pesos sa Lotto 642. Yes. Ayan Boss Bong Boss Bong. Alam mo na. Mission accomplished na ako sa'yo. Ikaw na lang ang may kulang. Mira at saka Deo ng Tarlac. Good morning. At syempre on that note, dahil naghihintay na, sino ba ang ating kwan ngayon? Ang kasama natin, Manong Greg at saka si E.T. Manong Greg! At salamat, E.T. Ikaw ay nabuhay. So kung hindi nyo alam kung saan kami, hindi kayo imbitado. Kung saan kayo pupunta pagkatapos nito, hindi po kayo imbitado. At saka si Lawrence Diestro, ang Commissioner ng National Youth. Ang bilis na oras. Mabilis, di ba? Bago ang lahat, di ba? Bago tayo magtapos, binabati ko din, di ba, yung atin pong medyo nalalambingan last week na si Secretary Fred Pascual. Yes. Sana lang, Secretary Fred, yung mga consumers ipagtanggol natin. We have nothing against you. Yun lang po, sana yung mga consumers ipagtanggol natin pag inaapi nitong mga malalaking kumpanya. Dahil wala po silang matakbuhan. At saka tignan ho ninyo yung import group. Ayun. Mabigat yun. Kasi yung standards. Pababa ng pababa. Mga bakal, hierro. Sa halip na ayusin. Hindi sa tumibay. Materials. Nako. Tsaka ulitin ko lang, kung matapang-tapang kayo sa mga comment section dyan, pumunta kayo dito, public naman tong harapin nyo. At saka matapang kayo, di ba? Iiwanan namin si Pao. Kung matapang kayo, pumunta kayo dito. Ayun, nakita. On that note, bago magalit si Pao, paalam na tayo, Yusek. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa executive session. Mabuhay Pilipinas, mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat po. Isang mapagpalang araw. Ito po inyong kaibigan, Jonathan De La Cruz. Maraming salamat po sa inyo lahat. Ito po si Boying Remulla. Ako naman po si Paolo Capina. Happy weekend po sa inyong lahat. Sa ngalan po naman ng ating mga kapartner, Senator J.B. Ejercito at si Ambassador Teddy Boy Locsin mula sa bayan po ng Parañaque. Ako naman po si Ed Avier. Bumabati sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat po sa pakikinig na executive session. This executive session is adjourned. Salamat po. Facebook, thank you. Ang balitang ito ay hatid sa inyo na